Sa bayan ng Capiz, kung saan tila nakikisabay ang liwanag ng buwan sa halimuyak ng kagubatan, may isang pangalang hindi binabanggit ng walang pangamba, si Gaudencio Gaudeng de la Cruz, ang pinakamalakas na antingerong manunugis ng mga aswang. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang kakaibang lakas at tapang, kundi pati na rin sa kanyang taglay na agimat, ang gintong kalasag ng San Roque, isang mahiwagang anting-anting na sinasabing pinakamasidhi laban sa anumang nilalang ng dilim. Ayon sa alamat, ang kanyang agimat ay isang regalo mula sa isang misteryosong ermitanyo na iniligtas niya sa kagubatan. Binenditahan ito ng dasal mula sa mismong langit, kaya't walang aswang, maligno o demonyong makakalapit sa kanya nang hindi nasusunog ang kaluluwa. Bukod dito, si Gaudeng ay isang bihasang mangangaso at manggagamot, kaya't lalong kinatatakutan ng mga aswang ang kanyang pangalan. Sa tuwing may nawawalang bata, nawawasak na tahanan o bangkay na inuubos ng laman loob, siya ang tinatawag ng mga tao upang walisin ang kasamaan. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, si Gaudeng ay isang misteryosong tao. Walang nakakakilala sa kanyang tunay na pinagmulan. Ang sabi ng iba, siya ay isang ulila na pinalaki ng mga pare. Ang iba naman ay naniniwalang siya mismo ay kalahating nilalang ng dilim, ngunit piniling lumaban sa mga kapwa niya halimaw. Sa kanyang presensya, nagbabago ang ihip ng hangin at tila naglalaho ang anino ng mga halimaw. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim si Gaudeng na matagal niyang inilihim, isang sumpang konektado sa kanyang pagkatao na maaring magpabagsak sa kanya. Sa tahimik na baryo ng San Andres, muling nagkaroon ng kaguluhan. Isang batang babae, si Rosalinda, ang nawawala simula pa noong madaling araw. Ang mga residente ay nagtipon sa plaza, mga matay nagmamasid sa makulimlim na kalangitan. Ang kanilang takot ay mas nararamdaman kaysa sa salitang binibigkas. Siya na naman, ang pamilya aswang ng kanlurang gubat, bulalas ni Mang Berto, isang matandang magsasaka. Hindi na tayo ligtas dito, kailangan natin si Gaudeng, sigaw ng isang babae. Sa kabila ng kaguluhan, isang lalaki ang lumapit mula sa anino ng simbahan. Suot ang kanyang mahabang itim na trench coat at sombrero, lumitaw si Gaudeng de la Cruz. Sa kanyang likod, nakasabit ang isang kalasag na tila kumikinang kahit wala namang liwanag. Ang mga tao'y tila nawalan ng bigat sa dibdib nang makita siya. Tahimik, mahinang sabi ni Gaudeng, ngunit ang kanyang boses ay tila nag-echo sa buong plaza. Ako ang bahala. Dalhin niyo ako sa huling lugar kung saan nakita ang bata. Sinundan si Gaudeng ng ilang matatapang na kalalakihan, ngunit alam nilang sa huli, siya lamang ang tunay na makakalaban sa halimaw. Sa gitna ng kadiliman ng kagubatan, tumigil si Gaudeng sa tapat ng isang punong balete. Dito, bulong niya, hinawakan niya ang lupa at tila may naramdaman siyang kakaiba. Pamilyar ang galaw ng kanilang lakas. Isa ito sa pinakamalalakas na angkan ng aswang, bulong niya sa sarili. Mabilis niyang inilabas ang kanyang agimat at bumulong ng orasyon. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na halakhak mula sa dilim. Gaudeng, matagal na kitang hinihintay. Isang malamig na boses ang nagsalita. Mula sa anino ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na may mahahabang kuko, pulang mata at pangil na kumikislap sa dilim. Siya ang leader ng angkan ng mga aswang, si Don Lucio, isang aswang na kilala sa buong Capiz dahil sa kanyang kalupitan. Ngunit si Gaudeng walang bahid ng takot. Ngayon ay magbabayad ka para sa bawat inosenteng buhay na kinuha mo, Lucio. Hinawakan niya ang gintong kalasag na nagsimulang kumislap ng malaaraw na liwanag. Ang liwanag mula sa gintong kalasag ni Gaudeng ay tumama sa madilim na kagubatan, nagdulot ng pag-atras ni Don Lucio at ng kanyang mga kasamahan. Ang kanilang pulang mga mata ay nagdilim at ang mga anyo nila'y naging animoy usok na pilit nilalabanan ang liwanag. Ngunit sa kabila ng pag-atras, naroon ang halimaw ng ngiti ni Don Lucio.
Napakahusay mo nga, Gaudeng, wika nito. Ngunit hindi ka pa rin handa para sa dilim na darating sa iyo. Tumawa si Lucio at sa bawat halakhak ay tila mas lalong lumalalim ang dilim sa paligid. Ang mga sanga ng puno ay gumalaw, parang mga kamay na nagtatangkang gapusin ang antingero. Ngunit hindi natinag si Gaudeng. Lucio, sa pangalan ng Diyos at ng liwanag, hindi mo ako madadala sa dilim mo, sagot niya. Iwinasiwas niya ang kalasag at mula rito'y lumabas ang alon ng liwanag na tumama sa mga gumagalaw na sanga, sinusunog ang mga ito hanggang maging abo. Tumigil si Don Lucio sa pagtawa. Mukhang kailangan kitang seryosohin, wika niya. Kasabay nito mula sa kanyang anino, lumitaw ang 4 na malalaking nilalang, mga kalahating tao at kalahating hayop. Ang kanilang mga katawan ay sakop ng mahahabang balahibo at ang kanilang mga ngipin ay parang mga punyal. Mga bantay ko, ani Lucio. Subukan mong talunin sila, Gaudeng. Tingnan natin kung talagang ikaw ang pinakamatibay sa amin. Naguunahan ang 4 na nilalang na sugurin si Gaudeng. Ang unang sumugod ay may anyong malaking baboy na may matatalim na pangil. Tumakbo ito ng ubod ng bilis, ngunit mabilis na iniwasan ni Gaudeng. Hinawakan niya ang kanyang bolo na may ukit na dasal at tinaga ito sa likod. Nagulat ang nilalang ng isang nakakatakot na sigaw at sa loob ng ilang segundo bumagsak ito sa lupa, nanginginig bago tuluyang natunaw sa lupa. Ang pangalawa at pangatlong halimaw ay sumabay sa pag-atake. Ang isa ay may anyong malaking aso na may pulang mga mata, samantalang ang isa ay parang dambuhalang uwak. Ang asong halimaw ay umatake mula sa harapan, habang ang uwak ay sumugod mula sa ere, sinusubukang sakmalin ang ulo ni Gaudeng. Subalit tila napaghandaan na ni Gaudeng ang kanilang mga galaw, ibinato niya ang gintong kalasag sa asong halimaw. Tumama ito sa dibdib ng nilalang, na tila nasunog sa liwanag ng agimat. Samantala sa ere ay mabilis niyang hinila ang kanyang bolo at tinaga ang pakpak ng uwak, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Sa isang mabilis na galaw, tinapos niya ito sa pamamagitan ng isang orasyon na nagdulot ng pagliyab ng katawan ng halimaw. Ang huling nilalang na may anyong ahas na kasing laki ng punong kawayan ay tumitig kay Gaudeng at biglang sumugod ng sobrang bilis. Ang bibig nito'y naglalabas ng lason na tumama sa lupa, agad itong nadudurog at umiitim. Ngunit bago pa man ito makarating sa kanya, inihagis ni Gaudeng ang isang maliit na bote na puno ng banal na tubig. Tumalsik ang bote sa ulo ng halimaw at sa sandaling tumama ito, nagliyab ang nilalang, nagmistulang na balot ng apoy. Pumilipit ito naghahabol ng hininga hanggang sa tuluyang huminto ang paggalaw. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Gaudeng. Tumitig siya kay Don Lucio na ngayon ay tahimik na nakamasid mula sa dilim. Hindi mo na ako mauutakan, Lucio, sabi ni Gaudeng. Alam kong ikaw ang puno ng lahat ng ito. At dito ko natatapusin ang paghahari mo sa San Andres. Ngunit si Don Lucio ay ngumisi lamang. Napakatapang mo, Gaudeng, pero tandaan mo, ang kagubatang ito ay hawak ko. Ang mga anino, ang mga halimaw, ang lahat ng ito, ako ang may kontrol. Ang akala mo'y ako lamang ang kalaban mo, ngunit lahat ng nasa paligid mo ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Sa isang iglap, ang kagubatan ay tila nabuhay. Ang mga puno ay gumalaw, ang lupa ay yumanig, at ang hangin ay napuno ng mga anino. Naramdaman ni Gaudeng ang bigat ng kapaligiran, ngunit pinanatili niyang matatag ang kanyang loob. Huwag mong subukang takutin ako, Lucio, sabi niya. Kahit ang dilim ay hindi makakapantay sa liwanag ng aking agimat. Sa gitna ng kagubatan ng San Andres, ang kalikasan ay tila nagising mula sa pagkakatulog. Ang mga puno ay naging parang buhay, ang kanilang ugat ay gumapang sa lupa na parang ahas. Ang kanilang mga sanga ay naging mga bisig na pilit inaabot si Gaudeng. Ang hangin ay napuno ng malamig na alingaw-ngaw, tila mga boses na bumubulong ng takot at pangamba. Ngayong kagubatan ko ang kakampi ko, Gaudeng, saan ka tatakbo?
Malamyos ngunit nakakakilabot na, sabi ni Don Lucio habang nakatayo sa isang malaking sanga, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Si Gaudeng, sa kabila ng mga anino at galaw sa paligid, ay nanatiling nakatayo ng matatag. Hinawakan niya ang gintong kalasag ng mas mahigpit at sinimulan ang orasyon na sinasabing nagbibigay buhay sa kanyang agimat. Sa pangalan ng liwanag at katuwiran, palalayain ko ang kagubatang ito sa sumpa ng dilim. Sigaw niya. Mula sa kanyang kalasag, lumabas ang isang alon ng gintong liwanag na tumama sa paligid, pansamantalang nagpahinto sa mga gumagalaw na puno at ugat. Ngunit hindi pa tapos si Lucio. Akala mo ba ganoon lang kadali, Gaudeng? Tumalon siya mula sa puno at lumapag ng walang tunog sa lupa. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, bumalik ang sigla ng mga nilalang sa kagubatan, mas mabangis kaysa kanina. Sa isang iglap, umatake ang mga ugat, hinahabol ang mga paa ni Gaudeng. Tumalon siya upang maiwasan ang mga ito, ngunit hindi niya napansin ang isang matalim na sanga na papalapit sa kanyang likuran. Tumama ito, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang anting-anting ay naglikha ng proteksyon, dahilan upang magliyab ang sanga at maglaho sa usok. Hindi mo ako matatalo, Lucio, sabi ni Gaudeng, ngunit alam niyang ang labang ito ay higit pa sa pisikal na lakas. Nararamdaman niya ang bigat ng mga anino na tila sinusubukang sirain hindi lang ang kanyang katawan kundi pati ang kanyang espiritu. Habang patuloy ang laban, nagsimulang bumalik kay Gaudeng ang mga alaala ng kanyang nakaraan, mga alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nakita niya ang imahe ng kanyang pamilya, pinatay ng mga aswang nang siya ay bata pa. Nakita niya ang kanyang sarili, isang ulila na halos mamatay sa gutom sa kagubatan bago siya nailigtas ng ermitanyong nagbigay sa kanya ng agimat. Pamilyar ba sa iyo ang mga ito, Gaudeng? Sabi ni Lucio habang unti-unting lumalapit. Ang takot na nararamdaman mo, ang galit na bumabalot sa puso mo, lahat ng iyon ay akin. Ako ang nagdala sa iyo ng sakit na ito. Nagulat si Gaudeng. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa ngunit may bahid ng pagkabigla. Tumawa si Lucio. Ako ang nag-utos sa mga tauhan ko na patayin ang pamilya mo. Alam kong ikaw ay may potensyal, kaya't inuna ko nang sirain ang iyong pundasyon. At ngayon, narito ka, ginagamit ang kalasag ng liwanag, ngunit ang puso mo ay puno ng dilim at paghihiganti. Nagpantig ang tainga ni Gaudeng. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya tulad ng isang punyal sa dibdib. Totoo bang ang kanyang lakas ay bunga ng galit at puot? Napahinto siya sa paggalaw at sa sandaling iyon nakakita si Lucio ng pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, sinugod ni Lucio si Gaudeng at sinuntok ito ng ubod ng lakas. Ang antingero ay tumilapon at bumagsak sa lupa. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang katawan, ngunit mas masakit ang katotohanan na pilit isinusubo ni Lucio sa kanya. Habang nakahandusay si Gaudeng, naramdaman niya ang init mula sa kanyang gintong kalasag. Ang liwanag nito ay tila isang paalala ng kanyang layunin. Hindi siya narito para maghiganti, narito siya upang protektahan ang mga inosente. Itinaas niya ang kanyang kalasag at muling nagdasal. Patawarin mo ako, Panginoon, kung ang galit ay naging gabay ko. Ngayon, humihingi ako ng lakas para sa tamang dahilan upang itama ang mali. Sa kanyang panalangin, ang kalasag ay nagningning ng mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag nito ay nagdulot ng malawak na alon na nagpaurong kay Lucio at sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang kagubatan ay tila nakaramdam ng bagong sigla, ang mga anino ay napalitan ng liwanag. Tumayo si Gaudeng, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Lucio, tapos na ang paghahari mo sa lugar na ito. Ngunit bago siya makasugod, ngumiti si Lucio. Huwag kang magpakakampante, Gaudeng. Ang laban na ito ay simula pa lang ng mas malaking digmaan. Matapos ang pagbawi ni Gaudeng sa kontrol ng kagubatan, biglang nanumbalik ang katahimikan. Ang mga halimaw na kanina'y galit na sumusugod ay naglaho,
mistulang natunaw sa hangin. Ngunit si Don Lucio ay nananatili pa rin, nakatayo sa ilalim ng anino ng isang malaking puno. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala, na para bang alam niyang kahit ano ang gawin ni Gaudeng, siya pa rin ang may hawak ng alas. Ang galing mo, Gaudeng, ani Lucio. Ngunit tulad ng sinabi ko, ang laban na ito ay hindi mo ganap na mauunawaan. Alam mo ba kung bakit tila laging may bumabagabag sa iyo tuwing lalapit ka sa akin? Hindi sumagot si Gaudeng, bagamat malakas ang kanyang loob, hindi niya maikakailang maibagay na bumabalot sa kanyang isipan. Ang sinabi ni Lucio tungkol sa kanyang pamilya, ang misteryosong pangyayaring bumalot sa kanyang nakaraan at ang galit na matagal na niyang kinikimkim, lahat ng ito ay nagsimulang magtugma sa kakaibang paraan. Tandaan mo, Gaudeng, hindi lahat ng liwanag ay malinis at hindi lahat ng dilim ay masama, dagdag ni Lucio. Isang lihim ang bumabalot sa iyong pagkatao, isang bagay na matagal mo nang pilit iniiwasan. Ngunit oras na para malaman mo ang totoo. Habang patuloy ang pag-uusap nila, biglang nagbago ang paligid. Ang kagubatan ay tila naglaho at ang lahat ay napalitan ng malabong imahe ng nakaraan. Nakatayo si Gaudeng sa gitna ng isang baryo na nasusunog. Ang mga bahay ay nagliliyab at ang mga tao ay nagsisigawan sa takot. Pamilyar ba ang eksenang ito, Gaudeng? Tanong ni Lucio. Ito ang gabi ng kasawian. Ang gabing nawala ang iyong pamilya, ngunit hindi mo pa rin alam ang buong kwento, hindi ba? Sa harap ng mga nagliliyab na bahay, nakita ni Gaudeng ang isang batang lalaki na umiiyak. Ang batang iyon ay siya mismo, isang grupo ng mga halimaw ang nagtatangkang lumapit sa kanya, ngunit bago pa man siya maabot ng mga ito, lumitaw ang isang lalaki. Malaki ang pangangatawan at tila puno ng awtoridad. Sa isang galaw lamang, napaurong niya ang mga halimaw. Ang lalaking iyon, bulong ni Gaudeng ang kanyang mga matay ng laki. Siya ang tumulong sa akin. Ngumisi si Lucio. Tama ka, Gaudeng. Ang lalaking iyon ay hindi iba sa iyo, siya ang iyong ama. Nagulat si Gaudeng sa narinig. Ang aking ama? Paano nangyari iyon? Hindi ko siya kilala. Hindi mo siya maalala dahil itinago nila ang katotohanan mula sa iyo, paliwanag ni Lucio. Ang iyong ama ay isang manananggal, isa sa pinakamalalakas na halimaw sa buong Capiz. Ngunit siya ay nagtaksil sa kanyang angkan upang ipagtanggol ang iyong ina, isang mortal. Pinatay siya ng kanyang sariling mga kasamahan dahil sa kanyang pagkakanulo at ikaw ang iniwang tagapagmana ng kanyang lakas. Nanlaki ang mga mata ni Gaudeng. Ang dugo ng halimaw na matagal na niyang sinusumpa ay dumadaloy pala sa kanyang mga ugat. Ang dahilan kung bakit siya malakas, kung bakit siya hindi tinatablan ng karaniwang sumpa ay dahil sa kanyang pinagmulang lahi. Hindi totoo iyan, sigaw ni Gaudeng. Hindi mo kailangang itanggi, Gaudeng, sabi ni Lucio. Ang mismong agimat na dala mo ay gawa ng iyong ama. Ang gintong kalasag ay isang proteksyon hindi lamang mula sa mga halimaw, kundi mula rin sa sarili mong kadiliman. Naramdaman ni Gaudeng ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang ama, na akala niya ay isang bayani, ay isa palang nilalang na tinuturing niyang kalaban. Ang liwanag na kanyang ginagamit laban sa dilim ay nag-ugat sa parehong dilim na sinusumpa niya. Ngunit hindi siya nagpaapekto. Itinayo niya ang sarili at tinitigan si Lucio. Anuman ang pinagmulan ko, hindi nito binabago ang layunin ko. Ang dugo ng aking ama ay hindi hadlang sa paggawa ng tama. Ngumisi si Lucio. Napakatibay mo talaga, Gaudeng, ngunit magtatagal ka pa kaya kapag ang mismong dugo mo ang bumaliktad sa iyo? Biglang nawala ang imahe ng nakaraan at muli silang bumalik sa kagubatan. Ang mga anino ay muling gumalaw, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabangis at mas mapanganib. Ngunit ngayon, si Gaudeng ay mas handa. Alam niya ang kanyang pinagdaanan at alam niyang hindi siya basta susuko. Hinawakan niya ang gintong kalasag at muling nagdasal. Sa kabila ng lahat, ako'y isang alagad ng liwanag. Hindi ko hahayaang ang dilim ay maghari sa mundo.
Ang kanyang kalasag ay nagningning ng mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag nito ay tila umaabot sa kaibuturan ng kagubatan, sinusunog ang lahat ng masamang nilalang na nakatago sa anino. Ngunit alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang laban na ito ay higit pa sa kanya. Ito ay laban para sa mga tao, laban para sa liwanag, at laban sa pagtanggap sa kanyang sariling pagkatao. Sa kabila ng liwanag na pinalabas ng gintong kalasag, naramdaman ni Gaudeng na ang labanan ay nagiging mas mabigat at ang kagubatan ay tila naging mas buhay at mas mapanganib na para bang ang mismong lupa ay sumasama na kay Don Lucio. Sa bawat hakbang, ang anino ay tila sumusunod, bumabalot sa mga sanga ng mga puno at sa mismong hangin na nilalanghap niya. Ngunit si Gaudeng ay nananatiling matatag, alam niyang higit pa sa pisikal na laban ang kanyang kinakaharap. Ito rin ay laban ng espiritu at kalooban. Habang patuloy ang pag-usad ni Gaudeng, narinig niya ang bulong ng kagubatan. Hindi na ito ang dating malamig at nakakatakot na mga tinig. Ngayon parang ito'y mga pahiwatig na nagtuturo sa kanya. Ang iyong lakas ay hindi nagmumula sa isang bahagi lamang, bulong ng hangin. Liwanag at dilim, iisa ang pinagmulan. Napahinto si Gaudeng at isinara ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga aral ng matandang ermitanyo na nagturo sa kanya ng orasyon. Lagi nitong sinasabi na ang tunay na lakas ay nagmumula sa balanse at ang liwanag ay hindi mabubuhay kung walang dilim na nagpapakilala rito. Sa kanyang pagmumuni-muni, naalala niya ang isang orasyon na hindi pa niya nasubukang gamitin. Ang orasyon ng pagbubuklod. Sinasabing ito ang pinakamakapangyarihang dasal na kayang pagsamahin ang magkabilang panig ng lakas, liwanag at dilim upang makalikha ng ganap na kapangyarihan. Huminga ng malalim si Gaudeng. Alam niyang mapanganib ang paggamit ng orasyon, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Habang nakatayo sa gitna ng kagubatan, hinawakan niya ang kanyang gintong kalasag at muling kinuha ang kanyang bolo. Itinaas niya ang mga ito sa ere at sinimulan ng dasal, sa pangalan ng dakilang may kapal, sa balanse ng liwanag at dilim. Ako'y nananawagan sa lakas na nag-uugnay sa lahat. Ang liwanag ay aking kalasag at ang dilim ay aking sandata. Ako'y maging tulay ng kapayapaan at katarungan. Isugo mo ang iyong kapangyarihan sa akin. Habang sinasambit ang orasyon, nagsimulang magbago ang paligid. Ang gintong kalasag ay nagningning, ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag nito ay may halong anino. Hindi ito dilim na nakakatakot, kundi tila isang balanse na nagbibigay lakas sa kalasag. Ang kanyang bolo ay nag-apoy ng asul na liwanag. Ang apoy ay tila gumagalaw ng buhay na parang nagtataglay ng sariling espiritu. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gaudeng ang kapangyarihan na hindi pa niya nararamdaman noon. Sa malayo, naramdaman ni Don Lucio ang kakaibang enerhiya na bumalot sa kagubatan. Sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay nawala. Hindi maaari, sabi niya sa sarili. Nagising niya ang orasyon ng pagbubuklod, ang kapangyarihang iyon ay hindi nararapat sa kanya. Lumitaw si Lucio mula sa dilim at humarap kay Gaudeng. Ang kanyang galit ay kitang-kita sa kanyang mukha, ngunit sa likod nito ay naroon ang bahagyang takot. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Gaudeng, sigaw ni Lucio. Ang kapangyarihang iyan ay sisira sa iyo. Pagsasamahin mo ang liwanag at dilim? Magbabayad ka ng mahal para sa kahangalan mo. Gumiti si Gaudeng, ngunit hindi iyon ngiti ng yabang, iyon ay ngiti ng kumpiyansa. Kung ang kapangyarihang ito ay gagamitin ko para protektahan ang mga inosente, handa akong bayaran ang anumang kapalit. Mabilis na sumugod si Don Lucio. Ang kanyang mga anino ay nagsanib, naging isang dambuhalang halimaw na may matatalim na pangil at mahahabang kuko. Tumama ito kay Gaudeng, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umatras. Iniharap niya ang gintong kalasag at sinangga ang halimaw. Ang liwanag at dilim sa kanyang kalasag ay tila nabuhay, bumalot sa halimaw at naging tanikala na pumigil dito sa paggalaw.
Kasabay nito ginamit ni Gaudeng ang kanyang bolo upang tagain ang halimaw. Ang bawat tama ay nagdulot ng malakas na pagsabog ng enerhiya dahilan upang maghiwalay ang anino ng halimaw sa katawan ni Don Lucio. Nanghina si Don Lucio ngunit hindi siya tuluyang natalo. Habang nakahandusay siya, tumingin siya kay Gaudeng na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang aura ay nagbabaga ng kakaibang enerhiya. "Akala mo ba tapos na ito, Gaudeng?" sabi ni Lucio. Ang boses niya ay puno ng pagkapuot. Ang kapangyarihan ng dilim ay hindi basta mawawala. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking digmaan. Hindi mo maiintindihan ngayon, ngunit malalaman mo rin balang araw. Tandaan mo, ikaw ay hindi naiiba sa akin. Bago pa siya makasagot, unti-unting naglaho si Don Lucio, naiwan ang isang anino na pilit bumalot kay Gaudeng, ngunit nawala rin dahil sa liwanag ng kalasag. Nanatiling nakatayo si Gaudeng, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang katawan ay puno ng galos, ngunit ang kanyang espiritu ay mas matatag kaysa dati. "Kung ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking digmaan, haharapin ko," bulong niya sa sarili. "Ang liwanag at dilim ay hindi ko itatanggi. Gagamitin ko ang parehong lakas upang protektahan ang mga tao at itama ang mali." Sa kanyang paglalakad palabas ng kagubatan, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Alam niyang marami pang darating na pagsubok, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Hindi lamang bilang isang antingero, kundi bilang isang tagapagbantay ng balanse. Matapos ang tagumpay ni Gaudeng sa kagubatan, ang paligid ay nanumbalik sa katahimikan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang laban ay malayo pa sa katapusan. Ang mga salitang binitiwan ni Don Lucio bago ito maglaho ay nagsilbing babala na may mas malaking digmaan na naghihintay. Habang binabaybay niya ang daan pabalik sa San Andres, naramdaman niya ang bigat ng mga aninong sumusunod sa kanya. Hindi ito ang karaniwang takot na dulot ng mga halimaw. Ito ay tila mas malalim, isang presensyang nagmamasid at nag-aabang. Sa kanyang pagdating sa baryo ng San Andres, sinalubong siya ng mga tao na nag-aabang sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, ngunit may halong takot. "Gaudeng, ano ang nangyari sa kagubatan?" tanong ng isang matandang babae. "Ang kagubatan ay ligtas na," sagot niya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Don Lucio ay hindi pa tuluyang natalo. May mas malaking puwersang gumagalaw sa dilim. Ang mga tao ay tahimik na nagtinginan. Alam nila ang ibig sabihin ng kanyang babala. Ang banta ng mga aswang ay hindi pa nawawala. Dahil sa nalalapit na panganib, naisip ni Gaudeng na hindi niya ito kayang harapin ng mag-isa. Naaalala niya ang mga kwento ng matandang ermitanyo tungkol sa ibang mga antingero sa iba't ibang bahagi ng Capiz. Sila ay mga tagapagmana rin ng sinaunang kaalaman, mga tagapagtanggol laban sa mga halimaw. Agad siyang nagdesisyon na maglakbay upang hanapin ang mga ito. Sa pamamagitan ng gintong kalasag, ginamit niya ang kapangyarihang magtawag gamit ang orasyon. "Sa ngalan ng liwanag at lakas, tinatawagan ko ang mga tagapagbantay ng ating mundo. Sa oras ng kadiliman, magtipon tayo upang harapin ang hinaharap." Habang sinasabi niya ito, ang kanyang kalasag ay naglabas ng gintong liwanag na tila umabot sa kalangitan. Ang orasyon ay isang sinaunang tawag, isang senyales na naglalakbay sa hangin upang marinig ng mga piling antingero. Ilang araw lamang ang lumipas, nagsimulang magdatingan ang mga antingero. Sila ay mula sa iba't ibang lugar, mga bihasang mandirigma, mga manggagamot, at mga tagapangalaga ng mga lihim na orasyon. Andoy ng Panay, isang bihasang mangkukulam na kumalas sa kanyang lahi upang ipagtanggol ang mga inosente. Ang kanyang armas ay isang baston na gawa sa kahoy ng balete. Simeon ng Dumarao, isang antingero na kilala sa kanyang kakayahang makontrol ang mga alon ng dagat. Ang kanyang amuleto ay isang perlas na sinasabing nagmula sa sirena. Maria ng Mambusaw, isang babaeng antingera na dalubhasa sa paggamit ng lupang inihip. Ang kanyang kakayahan
ay nakapagpapatigil ng galaw ng anumang kalaban. Felipe ng Sigma, isang nakatatandang antingero na may kakayahang tumawag ng mga espiritu ng kalikasan. Ang kanilang pagdating ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Gaudeng. Alam niyang mas malaki ang laban na kakaharapin nila, ngunit sa tulong ng mga antinghero, mas lumaki ang tsansa nilang tagumpay. Habang nag-uusap ang mga antinghero sa ilalim ng isang malaking puno sa baryo, muling lumitaw ang isang kakaibang presensya. Isang matandang babae, nakasuot ng itim na balabal, ang biglang lumapit sa kanila. Ang kanyang presensya ay nagdala ng malamig na hangin at katahimikan. Kayong mga tagapagbantay ng liwanag, narito ako upang magbigay ng babala, sabi ng matanda. Lahat ng antingero ay napatigil at tahimik na nakinig. Ang inyong kalaban ay hindi lamang si Don Lucio, sabi ng matanda, habang ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa bigat ng babala. Siya ay bahagi lamang ng mas malaking puwersa na matagal nang naghahari sa kadiliman ng Capiz. Ang mga aswang at halimaw ay may pinagmulan at ang kanilang pinuno ay bumabalik upang maghasik ng lagim. Napatigil ang lahat. Ang mga salitang binitiwan ng matanda ay nagdala ng bigat na tila nagpatigil sa hangin. Sino ang pinunong ito? Tanong ni Simeon ng Dumarao, at bakit ngayon siya babalik? Ang pinuno ng lahat ng halimaw, ang itinuturing nilang reyna ng dilim, si Diwat Kalagim-Lagim, sagot ng matanda. Siya ang nagdala ng sumpa sa Capiz, ang nilalang na nagpakalat ng dugo ng mga halimaw sa inyong lupain. At ngayon, siya ay muling babangon upang angkinin ang mundo ng mga mortal. Ang matanda ay naglabas ng isang sinaunang aklat. Ang mga pahina nito ay puno ng mga nakakatakot na simbolo at larawan ng mga nilalang na tila galing sa ibang mundo. Ayon sa propesiya, paliwanag niya, ang reyna ng dilim ay muling magbabalik sa panahon kung kailan ang liwanag at dilim ay muling magtatagpo. Ang kanyang pagbabalik ay hudyat ng malaking digmaan, kung saan ang mga tao at halimaw ay magtatagpo sa huling labanan. Tumayo si Gaudeng mula sa kanyang pagkakaupo. Kung totoo ang sinasabi mo, paano natin siya mapipigilan? Ang sagot ay nasa inyong mga kamay, sagot ng matanda. Ang bawat isa sa inyo ay tagapagdala ng kapangyarihan, ngunit upang talunin ang reyna ng dilim, kailangan ninyong magsanib puwersa. Ang inyong mga agimat at orasyon ay kailangang pagsamahin upang makalikha ng isang sandata na kayang bumura sa kanyang kasamaan. Agad na nagdesisyon si Gaudeng na simulan ang pagsasanay. Hinati niya ang mga antingero sa iba't ibang grupo upang mas mapabilis ang kanilang paghahanda. Ang bawat isa ay may dalang natatanging kapangyarihan at ang kanilang layunin ay matutunan kung paano pagsamahin ang kanilang mga kakayahan. Si Andoy ng Panay ay nagturo kung paano gamitin ang lakas ng kalikasan upang protektahan ang sarili mula sa sumpa ng dilim. Si Simeon ng Dumaraw ay nagturo ng ritual upang palakasin ang orasyon sa pamamagitan ng tubig. Si Maria ng Mambusaw ay nagbahagi ng kanyang kaalaman sa lupang inihip at kung paano ito gamitin upang hadlangan ang galaw ng halimaw. Si Felipe ng Sigma ay nagturo ng pagtawag sa mga espiritu upang magsilbing gabay at tagapagtanggol. Habang ang pagsasanay ay nagpapatuloy, si Gaudeng naman ay abala sa paghasa ng kanyang sariling kakayahan. Alam niyang siya ang magiging leader sa labanang ito at kailangang maging handa ang kanyang puso, isipan at katawan. Isang gabi, habang ang lahat ay abala sa kanilang pagsasanay, biglang nagbago ang hangin. Isang malamig na simoy ang dumaan sa baryo kasabay ng isang mababangungot na ulap na bumalot sa kalangitan. Ang buwan na dati maliwanag ay natakpan ng makapal na anino. Mula sa kagubatan, narinig nila ang malalakas na ungol ng mga halimaw at sa di kalayuan, nakita nila ang mga anino ng daan-daang nilalang na dahan-dahang papalapit. Dumating na sila, sabi ni Maria, ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Hindi pa ito ang huling labanan, sagot ni Gaudeng. Ngunit ito ang hudyat na magsisimula na ang digmaan. Maghanda kayo dahil sa susunod na araw, haharapin natin ang pinakamalaking hamon ng ating buhay.
Bago tuluyang sumabak sa laban, ang lahat ng antingero ay nagtipon sa ilalim ng malaking puno sa baryo. Isinagawa nila ang orasyon ng pagbubuklod, isang ritual na mag-uugnay sa kanilang mga lakas. Ang bawat isa ay humawak sa gintong kalasag ni Gaudeng habang sinasambit ang dasal. Sa ngalan ng liwanag at katarungan, kami, mga tagapagtanggol ng lupaing ito, ay nananawagan sa lakas ng may kapal. Pag-isahin mo ang aming puso, isip at lakas upang talunin ang kasamaan. Kami ang mga bantay ng balanse at sa aming pagkakaisa hindi maghahari ang dilim. Ang liwanag mula sa kalasag ay sumabog, bumalot sa lahat ng antingero. Ramdam ng bawat isa ang bagong lakas na dumaloy sa kanilang katawan, isang lakas na magbibigay sa kanila ng pagkakataong harapin ang reyna ng dilim. Ang umagang sumunod ay hindi karaniwan. Ang liwanag ng araw ay tila natatakpan ng manipis na ulap at ang paligid ay tahimik, isang uri ng katahimikan na nagpapahiwatig ng paparating na dilubyo. Sa baryo ng San Andres, ang mga antingero ay naghahanda sa nalalapit na labanan. Si Gaudeng ay nasa gitna ng baryo, hawak ang gintong kalasag at ang kanyang bolo. Tinitingnan niya ang bawat isa sa kanyang mga kasama, si Andoy, si Mayon, Maria, Felipe at ang iba pang mga antingero na tumugon sa kanyang tawag. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang kapangyarihan, ngunit ngayon ay kailangang magsanib puwersa upang harapin ang pinakamalaking banta sa kanilang buhay. Hindi pa ito ang huling labanan, sabi ni Gaudeng sa kanyang mga kasama. Ngunit ito ang simula. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tayo matatakot, na ang liwanag ay mananatiling nagliliyab kahit sa pinakamadilim na gabi. Tumango si Andoy. Nararamdaman ko na ang presensya nila, malapit na sila. Si Simeon naman ay naghanda ng kanyang perlas na amuleto na kumikislap sa bawat paghawak niya. Kung gusto nilang makita ang lakas natin, ibibigay natin ito sa kanila. Mula sa kagubatan, nagsimulang sumulpot ang mga nilalang ng dilim, mga aswang, tikbalang, manananggal at iba't ibang halimaw na tila tinawag mula sa kailaliman ng lupa. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pula at ang kanilang mga ungol ay umaalingaw-ngaw, nagpapadala ng takot sa lahat ng makaririnig. Nanguna si Don Lucio, ang kanyang presensya ay mas madilim at mas malakas kaysa sa nakaraang labananan. Ang kanyang katawan ay balot ng itim na enerhiya at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang itim na espada na tila nababalutan ng sumpa. Gaudeng, sigaw ni Don Lucio, ito na ang iyong katapusan. Ang mga anino ay maghahari sa San Andres at wala kayong magagawa upang pigilan ito. Mabilis ang kilos ng mga antingero. Sa isang sigaw ni Gaudeng, naglabasan ang kani-kanilang mga sandata. Si Maria ay humawak ng lupa at hinipan ito sa hangin, nagmistulang abo na bumalot sa mga halimaw at pinabagal ang kanilang galaw. Si Simeon ay tumawag ng tubig mula sa ilog na naging tila mga sibat na bumalot sa kanilang mga kalaban. Si Andoy naman ay itinaas ang kanyang baston at mula rito ay lumabas ang mga ugat ng puno na bumalot sa ilan sa mga halimaw. Si Felipe ay nanalangin at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang mga espiritu ng kalikasan na tumulong sa kanila sa laban. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, si Don Lucio ay tila masyadong makapangyarihan. Ang bawat hampas ng kanyang espada ay nagdudulot ng alon ng itim na enerhiya na nagpapahina sa mga antingero. Habang lumalaban ang lahat, si Gaudeng ay muling tumutok kay Don Lucio. Alam niyang ang nilalang na ito ang susi upang mapigilan ang mga halimaw. Itinaas niya ang gintong kalasag at tumakbo patungo sa kalaban. Lucio, sigaw niya, ngayon na ang araw ng iyong pagkatalo. Ngunit ngumiti lamang si Don Lucio. Hindi mo ako matatalo, Gaudeng. Ang dilim ay nasa aking panig. Nagpalitan ng matitinding hampas sina Gaudeng at Don Lucio. Ang bawat pagbangga ng kanilang mga sandata ay nagdudulot ng malalakas na pagsabog ng enerhiya na nagpapayanig sa lupa.
Sa kabila ng lakas ni Don Lucio, si Gaudeng ay hindi umaatras. Ang orasyon ng pagbubuklod na natutunan niya ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya pa nararanasan. Habang nagaganap ang labanan, biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay biglang tumigil at ang langit ay naging mas madilim. Isang malamig na hangin ang dumaloy at mula sa kawalan ay lumitaw ang isang figura, ang reyna ng dilim, si Diwata Kalagim-Lagim. Ang kanyang anyo ay kahindik-hindik at maganda sa parehong pagkakataon. Ang kanyang balat ay tila gawa sa itim na kristal at ang kanyang mata ay kasing ningning ng pulang apoy. Ang kanyang boses ay malamig ngunit nakakayanig. Mga hangal, sabi niya, akala niyo ba'y kaya niyong pigilan ang aking pagbabalik? Ang inyong mga kapangyarihan ay maliit na alab lamang sa harap ng aking kadiliman. Lahat ng antingero ay natigilan. Ang presensya ng reyna ng dilim ay nagdala ng takot na hindi pa nila naramdaman noon. Ngunit si Gaudeng ay hindi natinag. Tumayo siya sa harap ng reyna, hawak ang gintong kalasag. Hindi ka namin papayagang sirain ang mundong ito, sabi niya. Ngumiti ang reyna ng dilim. Kung gayon, ipakita mo sa akin ang inyong lakas. Ngunit tandaan mo, Gaudeng, ang liwanag ay hindi makaliligtas sa dilim ng walang kapalit. Ang presensya ng reyna ng dilim ay nagdala ng matinding takot at pangamba sa puso ng bawat antingero. Kahit si Gaudeng, na puno ng tapang at lakas, ay naramdaman ang bigat ng kanyang presensya. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa at ang bawat salita ay puno ng kasamaan na tila nagpapahina sa loob ng mga nakakarinig. Sa kanyang kamay, hawak ng reyna ng dilim ang isang kristal na itim na kumikislap ng nakakatakot na enerhiya. Itinaas niya ito at mula rito ay lumabas ang isang makapal na ulap ng kadiliman na bumalot sa buong paligid. Ang liwanag ng araw ay tuluyang naglaho at ang buong San Andres ay napuno ng dilim na parang gabi. Ngayon, sabi ng reyna ng dilim, ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas ng kadiliman. Mula sa ulap ng dilim ay lumabas ang libu-libong halimaw, mga bagong anyo ng kasamaan na hindi pa kailanman nakita ng mga antingero. Ang kanilang mga katawan ay baluktot at hindi natural. Mga matang nag-aapoy ng galit at gutom sa laman. Handa na ang lahat, sigaw ni Gaudeng. Ito ang laban na ating pinaghandaan. Ang mga antingero ay agad na gumamit ng kanilang mga kakayahan. Si Maria ay nagpakawala ng lupang inihip na nagmistulang harang laban sa mga halimaw. Si Simeon ay tumawag ng malalaking alon mula sa ilog upang tangayin ang mga nilalang. Si Felipe ay nagtawag ng espiritu ng kalikasan upang palakasin ang kanilang depensa, ngunit hindi sapat ang kanilang lakas. Ang dami ng mga halimaw at ang patuloy na daloy ng dilim mula sa reyna ng dilim ay nagpapahirap sa kanila. Gaudeng, sigaw ni Felipe, kailangan nating gamitin ang sandata ng pagbubuklod ngayon na. Tumango si Gaudeng, itinaas niya ang gintong kalasag at sinimulan ang orasyon. Sa ngalan ng liwanag at katarungan, isinusumpa namin ang aming lakas upang maging isang sandata. Naway pagsama-samahin ng may kapal ang aming kapangyarihan upang talunin ang dilim. Ang gintong kalasag ay biglang nagliwanag at mula rito ay lumabas ang isang sinag ng liwanag na nagtipon sa gitna ng lahat ng antingero. Ang kanilang mga kapangyarihan ay nagbuklod, nagiging isang sandatang anyong sibat na kumikislap ng liwanag na tila sumasalamin sa sinag ng araw. Hawak ni Gaudeng ang sandata ng pagbubuklod. Tila ito nababalutan ng dalisay na enerhiya na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya pa naramdaman noon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa reyna ng dilim habang ang kanyang mga kasama ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga halimaw. Ngunit ang reyna ng dilim ay hindi natakot. Ngumiti siya at mula sa kanyang kristal ay lumabas ang isang espada na tila gawa sa dalisay na kadiliman. Nagtagpo ang kanilang mga sandata at nagkaroon ng malakas na pagsabog ng enerhiya na nagpagalaw sa lupa. Akala mo ba'y kaya mong talunin ako, Gaudeng?
Tanong ng Reyna ng Dilim habang nagbabakbakan sila. Ang liwanag mo ay hindi sapat upang burahin ang aking kasamaan. Ngunit hindi umatras si Gaudeng. Sa bawat hampas ng sandata, ang liwanag ay nagiging mas maliwanag. Habang tumatagal ang laban, napansin ni Gaudeng na kahit gaano kalakas ang sandata ng pagbubuklod, tila hindi pa rin sapat upang tuluyang talunin ang Reyna ng Dilim. Alam niyang kailangan ng mas malaking sakripisyo upang wakasan ang kasamaan. "Maria," sigaw niya, "gamitin ang orasyon ng huling liwanag." "Hindi," sigaw ni Maria, "ang orasyong iyon ay mag-aalay ng buhay mo." Ngunit tumayo si Gaudeng ng matatag. "Kung ito ang kailangan upang iligtas ang San Andres at ang mundo, handa akong magsakripisyo. Ang aking buhay ay walang halaga kung ang kasamaan ay magkahari." Si Maria, kahit ayaw man, ay sinimulan ang orasyon. Ang iba pang antingero ay sumabay, ang kanilang mga tinig ay nagkakaisa sa pagbigkas ng dasal na puno ng tapang at pag-asa. Habang sinasambit ang orasyon, ang katawan ni Gaudeng ay napuno ng liwanag. Ang gintong kalasag ay tila naging bahagi ng kanyang katawan at ang kanyang sandata ay kumikislap na parang bituin. Sa huling pagkakataon, sinugod niya ang Reyna ng Dilim. Itinuro niya ang sandata sa kristal na hawak nito at sa isang malakas na sigaw ay pinakawalan ang lahat ng liwanag. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap na nagmistulang araw sa gitna ng gabi. Ang lahat ng halimaw ay natunaw sa liwanag at ang Reyna ng Dilim ay sumigaw ng galit at takot habang ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho. Pagkatapos ng pagsabog, muling bumalik ang liwanag ng araw, ang kagubatan, ang baryo at ang paligid ay naging tahimik. Ngunit si Gaudeng ay wala na. Ang kanyang katawan ay nawala, ngunit ang kanyang gintong kalasag ay naiwan, nakatayo sa gitna ng lupaing kanilang ipinaglaban. Ang mga antingero ay nagtipon, at kahit puno ng lungkot, alam nilang ang sakripisyo ni Gaudeng ay nagdala ng kaligtasan sa lahat. Hindi siya nawala, sabi ni Felipe. Ang kanyang espiritu ay mananatili sa bawat liwanag na ating nakikita. Lumipas ang mga araw mula nang maganap ang labanan. Ang baryo ng San Andres ay tahimik na muling bumangon mula sa pagkawasak. Sa kabila ng mapait na sakripisyong ginawa ni Gaudeng, ang tagumpay laban sa Reyna ng Dilim ay nagdala ng bagong pag-asa sa buong Capiz. Ang gintong kalasag ni Gaudeng ay nakatayo pa rin sa gitna ng baryo, nakaipit sa lupa na parang isang palatandaan ng kanyang kabayanihan. Ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay dumarating upang makita ito at magbigay galang. Ang bawat isa sa kanila ay nagdadala ng kwento tungkol sa kanilang mga karanasan sa dilim at kung paano sila natulungan ng mga antingero. Si Maria kasama si Andoy, Simeon at Felipe ang nanguna sa pagbabantay sa kalasag. Ang kalasag ay tila nagtataglay pa rin ng natitirang kapangyarihan ni Gaudeng, isang liwanag na nagbibigay proteksyon sa buong baryo. Ang kalasag na ito ay hindi lamang simbolo ng kanyang sakripisyo, sabi ni Maria habang pinagmamasdan ang kalasag. Ito rin ang ating paalala na ang liwanag ay laging mananaig, basta't tayo'y magkaisa. Ang buhay sa San Andres ay unti-unting bumalik sa dati. Ang mga magsasaka ay muling nagtanim, ang mga kabataan ay naglalaro sa paligid, at ang mga nakatatanda ay nagkwekwento ng kabayanihan ni Gaudeng sa mga bagong henerasyon. Ngunit ang mga antingero ay hindi tumigil sa kanilang pagsasanay. Alam nila na bagaman natalo ang Reyna ng Dilim, maaaring may iba pang banta na darating sa hinaharap. Ang dilim ay laging naghahanap ng paraan upang bumalik, sabi ni Simeon habang tinuturo ang bagong henerasyon ng mga antingero. Ngunit hanggat may liwanag sa ating mga puso, hindi sila magtatagumpay. Isang gabi, habang ang lahat ay nagtitipon sa ilalim ng buwan, si Felipe ay nagbahagi ng kanyang panaginip. "Nanaginip ako kagabi," sabi niya. "Si Gaudeng ay nagpakita sa akin. Sinabi niyang hindi pa tapos ang ating misyon. May bagong banta na darating, ngunit may lilitaw din na bagong tagapagligtas.
isang taong magmamana ng kanyang tapang at lakas. Napatigil ang lahat. Ang panaginip ni Felipe ay tila isang babala, ngunit nagbibigay rin ito ng pag-asa. Sino ang tagapagligtas na iyon? Tanong ni Andoy. Hindi ko alam, sagot ni Felipe. Ngunit sinabi ni Gaudeng na kapag dumating ang oras, ang kalasag ay pipili ng susunod na magdadala nito. Nagdesisyon ang mga antingero na magturo ng kanilang mga kaalaman sa bagong henerasyon. Ang mga bata mula sa baryo ay tinuruan ng orasyon, ang paggamit ng agimat at ang kahalagahan ng pagkakaisa sa gitna ng laban sa dilim. Isa sa mga natatanging mag-aaral ay si Juanito, isang binata na may kakaibang sigasig sa pagsasanay. Siya ang pinakaunang nakakaramdam ng enerhiya mula sa gintong kalasag na tila tumatawag sa kanya tuwing lalapit siya rito. Juanito, sabi ni Maria isang gabi habang tinuturuan siya, hindi ko alam kung bakit ikaw ang tila pinipili ng kalasag. Ngunit tandaan mo, ang pagiging tagapagligtas ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ang puso mo ang magpapasya kung karapat-dapat ka. Tumango si Juanito, gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat, Ate Maria. Ayokong sayangin ang sakripisyo ni Kuya Gaudeng. Habang patuloy ang pagsasanay ng mga bagong henerasyon, si Maria at ang iba pang antingero ay patuloy na nagbabantay sa mga palatandaan ng dilim. Bagaman tahimik ang baryo, hindi nila lubos na inaasahan na tuluyan nang nawala ang banta. Isang gabi habang nagbabantay si Simeon sa labas ng baryo, napansin niya ang kakaibang kilos ng hangin. May malamig na simoy na tila may dalang babala. Maria, tawag niya habang bumalik sa baryo. Nararamdaman mo ba ito? Ang dilim ay muling gumagalaw. Tumayo si Maria, hawak ang kanyang amuletong pilak. Kung totoo man, kailangan nating maghanda. Hindi tayo maaaring maging kampante. Ang sakripisyo ni Gaudeng ay hindi natin maaaring baliwalain. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang gintong kalasag ay biglang kumislap. Ang liwanag nito ay umabot sa kalangitan na tila nagbibigay ng mensahe sa lahat ng naninirahan sa baryo. Ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit ang liwanag ay naroon pa rin upang gabayan sila. Hindi tayo matatakot, sabi ni Juanito habang pinagmamasdan ang kalasag. Hanggat may liwanag, walang puwang ang dilim sa mundong ito. Ang mga araw ng katahimikan ay muling nagbalik sa San Andres, ngunit ang pag-aalala ay hindi mawawala sa mga puso ng mga antingero. Ang mga palatandaan ng dilim ay nagbabalik at sa kabila ng lahat ng sakripisyo, hindi nila alam kung anong mas malaking panganib ang maaaring dumating. Ngunit ang isang bagay na tiyak, ang tagapagligtas na ipinahayag ni Gaudeng sa huling sandali ng kanyang buhay ay unti-unting ipinapakita ang kanyang lakas. Isang linggo matapos ang huling tanda ng kalasag, si Juanito, ang batang mag-aaral ng mga antingero, ay nagsimula ng makaramdam ng kakaibang pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Habang siya ay naglalakad patungo sa kagubatan upang mangalap ng mga halamang gamot, bigla siyang nakaramdam ng matinding init sa kanyang palad. Nang tiningnan niya ang kanyang kamay, nakita niyang ang marka ng gintong kalasag ay nagsimulang magningning. Ang parehong marka na unang nakita ni Gaudeng sa sarili niyang katawan. Hindi na kayang itago ni Juanito ang mga nararamdaman niyang pagbabago. Nagmadali siyang bumalik sa baryo at agad na nagpunta kay Maria upang ipakita ang bagong tanda. Maria, sigaw ni Juanito, Beto, tingnan mo, may nangyayari sa akin. Ang kalasag ay tinawag ako. Si Maria ay napatingin sa kamay ni Juanito at nakitang kumikislap nga ito. Sa mga mata ni Maria, nakita niya ang lakas ng kanyang Kuya Gaudeng na muling-muling sumik, ngunit sa katauhan ni Juanito, walang alinlangan, siya ang susunod na tagapagligtas. Juanito, sabi ni Maria, tiyak ako, ito na ang sinasabi ng propesiya, ikaw ang magmamana ng kalasag, ikaw ang susunod na magiging tagapagligtas ng San Andres. Matapos ang gabing iyon, si Juanito ay hindi na muling nagdalawang isip. Alam niyang ang landas na tatahakin ay puno ng sakripisyo at pagdurusa, ngunit ang kanyang puso ay puno ng tapang at pananampalataya.
Handa na siyang tuparin ang misyon na iniwan ni Gaudeng. Isang araw, habang siya ay nagbabalik sa baryo mula sa isang misyon, nakatagpo siya ng isang matandang mangukit ng kahoy na nagngangalang Mang Lino. Si Mang Lino ay matagal nang nakakaalam sa mga lihim ng mga antingero at siya rin ang nagbigay ng unang aral kay Gaudeng. Ngayon, si Juanito ang kanyang itinuring na susunod na disciple. Mang Lino, sabi ni Juanito, paano ko magiging ganap na tagapagligtas? Paano ko malalaman kung handa na akong labanan ang dilim? Tumango si Mang Lino at hinawakan ang kanyang balikat. Juanito, ang pagiging tagapagligtas ay hindi nasusukat sa lakas o kapangyarihan. Ang tunay na lakas ng isang tagapagligtas ay nakasalalay sa lakas ng kanyang puso at ang pagtanggap ng kanyang tungkulin, gaano man ito kabigat. Ang kalasag ay hindi lang sa pagsira ng kasamaan, kundi sa pagpapakita ng liwanag sa mga oras ng dilim. Habang si Juanito ay nagsasanay at naghahanda para sa kanyang bagong tungkulin, ang kadiliman ay nagsimula ng magbalik sa San Andres. Sa isang 10 oras ng gabi, muling sumulpot ang mga anino mula sa kagubatan, mga nilalang na mas malakas at mas matalino kaysa sa dati. Ang huling paglusob ng mga aswang ay hindi lamang mga halimaw. Ito na ang mga pinuno ng kadiliman na may kakayahang kontrolin ang lahat ng uri ng masamang nilalang. Ngunit ang pinakanakakabahala sa lahat ay ang muling pagbalik ng isang nilalang na tinawag nilang Kapre. Isang dambuhalang halimaw na may kakayahang magbukas ng mga pintuan patungo sa ibang mga mundo ng kadiliman. Ang Kapre ay isang nilalang ng napakalaking kapangyarihan na nagdudulot ng pagkawasak saan man siya magtungo. Isang linggo pagkatapos ng mga unang pagkilos ng Kapre, si Juanito ay naharap na sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Sa isang gabi ng malupit na ulan, ang Kapre ay dumating sa San Andres at nagsimulang maghasik ng lagim. Ang mga kabahayan ay nasusunog at ang mga hayop ay nagtatakbuhan. Ang mga tao ay nagsimula ng magtakbuhan at magtago, ngunit wala silang magawa laban sa tindi ng kapangyarihan ng Kapre. Si Juanito, kasama ang natitirang mga antinghero, ay nagtipon sa harap ng gintong kalasag upang magdasal at maghanda. Sa kanyang mga kamay, naramdaman ni Juanito ang lakas ng kalasag at ang mga tinig ng mga ninuno ng antinghero ay sumig sa kanyang isipan. Juanito, ang tinig ni Gaudeng ay maririnig sa kanyang puso. Ipagpatuloy mo ang laban, ang tunay na liwanag ay hindi matitinag ng kadiliman. Ang pag-atake ng Kapre ay naging isang matinding pagsubok kay Juanito. Ang Kapre ay isang nilalang ng mga ulap ng usok at apoy, isang makapangyarihang nilalang na puno ng kasamaan. Habang ang mga antingero ay lumaban upang protektahan ang mga tao, si Juanito ay patuloy na sumugod sa Kapre, hawak ang gintong kalasag. Sa isang huling pagsabog ng enerhiya, si Juanito ay naglabas ng lahat ng lakas mula sa kalasag. Sa isang matinding hampas, sinadyang binaligtad ni Juanito ang lakas ng kadiliman sa katawan ng Kapre. Ang katawan ng halimaw ay natupok sa liwanag at unti-unting naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Matapos ang laban, si Juanito ay humihingal at puno ng sugat, ngunit buo ang kanyang loob. Ang liwanag mula sa gintong kalasag ay nagsimulang kumislap muli at ang buong baryo ng San Andres ay muling napuno ng pag-asa. Ang mga tao ay lumabas mula sa kanilang mga tahanan at nagpasalamat sa kabayanihan ni Juanito. Juanito, sabi ni Maria na dahan-dahang lumapit sa kanya, hindi na natin kailangan pang mag-alala. Ikaw ang bagong tagapagligtas. Ang liwanag na iniwan ni Gaudeng ay patuloy na magbibigay gabay sa atin. Hindi ko po ito nagawa mag-isa, sagot ni Juanito. Kasama ko po kayo. Ang liwanag na ito ay atin. Lahat tayo ay may bahagi dito. Habang ang araw ay muling sumikat, si Juanito, kasama ang mga antingero at ang buong baryo ng San Andres, ay nagpasya na magpatuloy sa pagtutok sa kanilang misyon, ang pangangalaga sa liwanag laban sa dilim.
Ang mga bagong henerasyon ay natututo mula sa kanilang mga guro at mga nakaraan, at ang pamana ni Gaudeng ay buhay na buhay pa rin sa puso ng bawat isa. Ang gintong kalasag ay nagsisilbing gabay, at ang pagkakaisa ng mga tao at ng mga antingero ay patuloy na magiging liwanag sa bawat sulok ng mundo. Sa huli, natutunan nilang ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pisikal na kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, pananampalataya at pagkakaisa. Wakas,